Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ang ating pong binasa ay ang Ebanghelyo noong linggo. Ito po ay Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 6, mga talatang 60 hanggang 69. Amen? Kung mapapansin po ninyo, ang Ebanghelyo ay Amen? At sabi nga dito sa pagbasa, ano ang pinag-uusapan ng mga alagad? Ano ba yung kanilang sinasabi? Ano ang mga salitang binabanggit ng mga ito? Kasi ito po yun, ito yung sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Siya ay lumalapit sa akin, lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Siya na sumampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ito yung una na binabanggit ni Kristo at paulit-ulit. Nakatatlong linggo na, hindi po ba? Tapos ang isa pa sinasabi ni Kristo noong ikalawang linggo, ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ang sino mang makakain ng tinapay na ito ay hindi mabubuhay. Ang tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay na aking ibibigay ang aking laman. Ito ang aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan. Ito hindi matanggap. Laman. Ay bakit nga naman kakainin yung laman niya? Ano yun? Chachap-chapin. Para kainin ang laman ni Kristo. Hindi po ito matanggap. Ang isa pa sinasabi, noong ikatlong linggo, ay ito, siya na kumakain ng aking laman. Take note na kaya hindi maintindihan. Laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw. Ito ay sapagkat ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin. Ako naman ay sa kanila. Amen. Amen. Sa ibang tao, kung mapapansin po ninyo, yung mga alagad, hindi naiintindihan at hindi naunawaan kung ano yung sinasabi ni Kristo. Amen? Kasi ang kanilang interpretasyon ay physical, hindi spiritual. Literal ang kanilang pag-unawa. Kaya, alam po ninyo ang tao, ganito yun ang mga tao. Kalimitan, kahit nag-aaral na, hindi pa rin naiintindihan ang mga pinag-uusapan at mga pinag-aaralan. Totoo po o hindi? Yes, totoo po yun. Bakit ba? Kasi kulang sa focus, kulang sa pangunawa sila. Kahit sino sa atin, marahil ay ganun din. Amen? So, kaya po ito, sinasabi na, kaya nagbulong-bulungan yung mga apostoles. Po? Yung mga sumusunod kay Kristo. At ang sabi nga ay mabigat na pananalita. Ano po yung sinasabi? Mabigat na pananalita ang sinasabi ni Kristo. Sino makatatanggap nito? Amen? Pero sa ating mga Kristiyano Katoliko, sinasabi nga ni Father na sayang iniwanan nila si Kristo. Hindi nila naunawaan kung ano ang nais ipagawa ni Kristo. Kung ano yung kanyang nais sabihin. Amen? Bakit? Sapagkat nung sila'y magtipon-tipon, ay kumuha ng tinapay sino? Si Kristo. Itinaas niya ito at anong sinabi? Ito ang aking katawan. Ano pa ang kasunod? Ito ang aking katawan. Kanin ninyo ito. Amen? Itinaas ang kopa na mayroong alak. Amen? At ito ay binasbasan. Hindi lang basbas ng Panginoon. At sinabi niya, ito ang aking dugo. Sino mang iinom nito? Ay hindi na mauuhaw kailanman. Ay hindi na mauuhaw kailanman. Pagkatapos ang sabi pa niya, ay ang sino gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kung naiintindihan sana
ng mga apostoles ang mga bagay na ito, magpapatuloy silang sumama kay Jesus. Pero hindi nila naunawaan. Amen. Amen. Pero ang mabigat diyan, lahat ng nasa isipan ng mga alagad, alam ni Kristo. Amen. Alam ni Kristo. Kaya po kung masasabi natin, wala, kahit po tayo lahat, alam ni Kristo yung ating nasa isip. Yung ating nasa puso, yung ating plano, yung ating binabalak, alam ni Kristo. Kaya walang pwedeng makapagtago. Amen. At saka, ang isa pa doon ay talagang makapangyarihan ng Diyos. Walang mas makapangyarihan sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi po niya sa John 6:61 to 62, nalalaman ni Jesus sa sarili niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad patungkol dito. Sinabi niya sa kanila, nakakatisod ba ang sinabi ko sa inyo? Gaano pa kaya kung makita ninyo ang anak ng tao na pumapaitaas sa dati niyang kinaroroonan? Amen? So, mga bagay na pananalita ni Jesus na hindi talaga kayang unawain ng mga taong hindi talaga Matalikha. inuunawa. At saka wala pa kasi hindi po bumababa noon ng Holy Spirit kaya parang Yes, salat sa yeah. wala pa rin. Kasi yung kaisipang pantao ang siyang gumagabay sa kanila. Amen? Pero alam nyo, ang sabi sa Jeremias chapter 17 verse 9 to 10, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat. Totoo po, hindi. Jeremias chapter 17 verse 9 to 9. Nandiyan? Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Wala. Tayo mga tao hindi natin alam. Amen? Hindi natin nakikita yung sarili nating pagkakamali eh. Amen? So sabi sa verse 10, pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, talagang wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Totoo po o hindi. Lahat ng ito ay talagang hindi tayo pwedeng magtago sa Panginoon ng lahat ng ating ginagawa. Bago pa lang natin. Amen? Iniisip pa lang natin. Pinaplano pa lang natin. Oo, ay talagang wala. Kaya ganito po, sa ating buhay, ganito yung nangyayari. Kung sa mga apostoles, panahon ni Kristo, ay nakakarinig sila, talagang naririnig nila ang salita ni Kristo, hindi naintindihan. Amen? Naisipin nyo, Diyos na yun. Pero wala sa isipan nila yung mga bagay na sinasabi ni Kristo. Sa ating pong buhay, kahit minsan tayo nag-aaral, hindi rin po natin maintindihan. Hindi po ba? Nararanasan po ba ninyo mga kapatid? Wala. Oo. Nararanasan natin yun. Bakit po? Kasi wala tayo sa focus. Hindi nakapokus. Pero, kung sa puso mo, talagang bawat salita ng Panginoon ay iyong inuunawa. Amen? Maiintindihan mo lahat ng nangyayari sa buhay. Amen? Amen. Yung mga bagay na hindi mo maintindihan, bakit ka ito nangyayari? Ako naman ay lagi nagdarasal sa Panginoon. Lagi akong sumisimba. Ako naman hindi gumagawa ng masama. Lagi pa akong tumutulong. Bakit ako ay dumaranas pa ng pagsubok na ito? Amen? Amen. Minsan tinatanong natin ang Diyos. Pero kapag tayo nag-focus doon, sa bawat pangyayari, ay naroon ang Diyos nagsasalita, may mensahe siyang ipinaabot. Amen? Hindi po ba nasabi natin noon, sa bawat pagkakamali, dito tayo natulog. Amen. Tatlong bagsak.
Okay, kaya dito, di umalis umalis yung mga alagad eh. Bakit? Hindi nila kayang tanggapin. Sa sarili nila yung sinasabi ni Kristo, kahirap-hirap na yan. Sino ba makakaunawan yan? Amen? Pero, tinanong ni Jesus yung 12 alagad. Amen? Anong sabi? Ano po ang sabi? Anong nakasulat dyan? Kaya nga sinabi ni Jesus na 12, nais din ba ninyong umalis? Nais din ba ninyong umalis? Sino sumagot? Sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita na walang hanggang buhay. Kami ay sumasampalataya, alam namin na ikaw ang Mesiyas na anak ng Diyos. Amen. Isang bagsak. Okay. Napakaganda ng sagot ni Simon. Simon. Na ibig sabihin, Panginoon, hindi ka namin iiwan. Ikaw ang aming pag-asa. Amen? Dahil ikaw, ang sabi sa parteng huli, ikaw, nalalaman namin na ikaw ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos. Amen. So, yun. So, dito, nang nasabi ni Kristo yun, ay meron siyang babala. Amen? Ano yung babala? Basahin po. Ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay. Walang makakapaglaban anuman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, Espiritu at buhay. Subalit mayroon ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Alam ni Jesus na simula pa kung sino sila na hindi sasampalataya at kung sino ang magkakaroon sa Kanya. Amen. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang salita ni Kristo ay ang Espiritu nagbibigay buhay. Kaya po, kanino pa sila pupunta? Sabi ni Simon Pedro, wala na po kami ibang pupuntahan, nasa iyo. Sa iyo lamang. Amen? So kaya po yung napakaganda, na sagot ni Pedro. At ito po yung nagpapakita ng magandang halimbawa sa bawat isa sa atin ng mga lingkod ng Diyos na tinawag ng Panginoon. Na kailangan tayo magtiwala, sumampalataya. Hindi yung lingas kugon. Hanggang simula lang. Amen? At pag hindi natupad yung kaniyang hinihiling, ay wala na. Amen? Ano po ang sabi? Ang nasabi ni Jesus. Sumagot sa kanila si Jesus, hindi ba 12 kayong pinili ko at isa sa inyo ay Diablo? Ang tinutukoy niya ay Judas na taga-Galilee na anak ni Simon sapagkat siya Magkakaroon sa Kanya. Siya ay isa-isa sa 12. Amen. Ibig sabihin po yung sinasabi na ni Kristo, sino yung totoo na sumasampalataya at sino yung hindi totoong sumasampalataya. Ang mabigat pa rin sinabi ni Kristo, may isa sa inyong Diablo. Amen. Alam. Ay alam lang Diyos kung sino. Kaya ibig sabihin, wala. At tayo po, sa totoo lang mga kapatid, wala tayong itatago sa Panginoon. Yan po ang sinasabi natin. Amen? Amen. Kung tayo may naririnig, hindi natin may itatago na tayo nasasaktan. Amen? Hindi tayo natin kayang itago na tayo, tao rin na talagang mahina at kailangan ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So dito po ay sinasabi niyang hinirang. Kung tingnan po ninyo din sa parte, sa kaunahan, anong nakalagay? Mga tinawag at hinirang. Amen? Tinawag at hinirang. Yung 12, tinawag at hinirang. Pero sa kasalukuyan, tayo po yung tinawag at hinirang ng Diyos para ipahayag natin ang pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa mga tao. Sa totoo lang po, nakapasyal ako doon sa nadaan ako doon sa may Lakawan ba yun? Ang dami laging tao. Nagpapagamot.
Opo. Amen. Nagpapagamot sila. Bakit? Ibig sabihin ng mga tao, nangangailangan ng tulong. Opo. At sila'y, lahat ng tao may sakit. Amen? Amen. Kaya nga po yung ating ginagawang misyon na pagpunta natin sa bawat bahay, pag kinakausap natin sila, nagsasagawa tayo ng sacrificial prayer, ipinagdarasal natin sila. Amen? Malaking bagay po yun. Ay sila'y naniniwala doon sa tapal-tapal. Opo, tapos. Amen? Ay dito, ang salita ng Panginoon, mas higit na makapangyarihan at nagbibigay pati ng sigla sa buhay natin. Kaya po ating ipagamit ang ating sarili sa ating Panginoon. Tatlong bagay ang nais kong ibahagi sa inyo na nakakuha kong mensahe tungkol sa hilirang. Amen? Ang una, hinandugan ng kasayasiyang buhay. Ito, di po ba? Ang Panginoon, binigyan tayo ng kasayasiyang buhay. Pagmasdan po ninyo, nung tayo ay nagdesisyon na sumunod sa Panginoon, at tayo po'y umiiyak kasi nakilala natin ang Diyos. Amen? Isinusuko natin sarili, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Napakasaya ng buhay natin. Amen? Totoo po o hindi? So kaya po yun, ang isang hinirang ay hinahandugan ng Diyos ng kasasiyang buhay. Amen? Kayo po, kahirap-hirap lang ginagawa natin. Amen? Nagsasakripisyo tayo, wala tayong tinatanggap na pera, pero tayo'y sumusunod sa Diyos. Dahil alam natin ang Panginoon, kahit kailan, hindi tayo pwedeng pabayaan. Amen. Sabi po sa Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, iusap ko sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataon, pinakawaan tayo ng Diyos. Ibigay sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsasama sa Kanya. Amen. Ang sabi dito, nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang kinaawaan tayo ng Diyos. Isipin po ninyo yun, laging binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos kahit po tayo paulit-ulit na nagkakamali. Amen? Isipin po ninyo, isang bahagi sa banal na kasulatan, nagtanong si Pedro sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, ilang beses po ba namin patatawarin ang aming kapatid na nagkakasala sa amin? 7 beses po ba? Ay pero, anong sagot ng Panginoon? 7 beses mo siyang patatawarin. Anong ibig sabihin? Kahit paulit-ulit na nagkakamali ang iyong pamilya, ang iyong kapatid, ang iyong mga kaibigan, at humihingi ng tawad sa iyo, kailangan patawarin. Amen? Pagpasan po ninyo ang Panginoon, hindi nagsasawa. Amen? Hindi tayo iniiwan. Lagi siyang matyagang nag-aabang sa atin at naghihintay sa lahat ng mga tao na naligaw ng landas at pag lumapit sa kahit humingi ng tawad, umiiyak, nagyayakap ng Diyos. Binibigyan ng masayang Amen. Malakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa Pilipos, chapter 2, verse 17, ano po ang sinasabi? Buhay Diyos, bilang handog para sa isang Panginoon, at pananampalataya sa Diyos, at ako'y natutuwa at puso ko'y makikigalak sa isang. Yan, sabi ni San Pablo, kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Amen? Amen. Kagalakan kasi ang dulot ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Kaya po pag nakikiisa tayo sa gawain, hindi tayo nagpapabaya at hindi natin iniiwan ang Panginoon at ang ating kasamahan. Ang dulot nito, kaligayahan. Amen? Unang Pedro 4:1. Yamang si Kristo ay nagigis ng hirap, nung siya na sa buhay nito. Kayo na ay dapat maingat ng pagtiis, sapagkat ang nagtiis ng hirap sa buhay nito ay tumalikod na sa kasalanan. Iyon po yung maganda. Amen? Ano po ang sabi? Yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap nung sila sa buhay na ito,
kayo man ay dapat magtiis, maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito, tumatalikod sa kasalanan. Amen? Kaya po, wala tayong pondo, magtiis. Walang ibinibigay na pera, magtiis. Amen? Amen? Amen. Hirap na tayo tanggapin, magtiis. Amen? Hindi kayang unawain ng iba yung ginagawa natin, magtiis. Bakit po? Sapagkat ang pagtitiis ng hirap sa buhay na ito, tumatalikod sa kasalanan. Amen? Amen. Kaya kamayan ng kalapit, sabihin mo magtiis. 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 Yun ang kailangan natin, magtiis. Bakit po kasi sa pagtitiis naroon ang kasiyasiyang buhay. Amen. Amen. Pangalawa. Yes, bahagi ng pagkahirap ng Diyos sa atin. Pangalawang mensahe, nilalaan ang buhay para sa paglilingkod. Amen. Si Kristo, inilaan niya ang kanyang buhay para sa paglilingkod. Amen. So tayo, kailangan ilaan din natin ang ating sarili sa paglilingkod. Bakit po? Iyon ang gusto ng Diyos. Amen. Amen. At pag tayo sumusunod sa Kanya, nilalaan natin ang buhay natin, ay ang ating buong pamilya hindi pababayaan ng Diyos. Totoo po o hindi? Totoo po. Ay, totoo po talaga, hindi pinababayaan. Ay ako, masasabi kong hindi pinababayaan yung aking pamilya, kahit na yung iba ay sumisinsay ng kanyang daan. Kahit ang isipan niya hindi matuwid, pero inililigtas ng Diyos. Ito yung ating ipinagmamalaki. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, ipagmalaki natin ang Diyos. Bakit po? Ay, ilaan po natin. Sabi, ilaan ang buhay para sa paglilingkod. Amen? Amen. Kamayan na kalapit uli at sabihin nung talagang magtiis ka. Magtiis ka. Amen? Awit 81, verse 11 to 14. Ngunit ang bayan-bayan hindi ako pansin. Hindi ako sinunod ng bayan Israel. Sa tigas ng puso, aking hinayaan ang sarili lang siyang sundan. At tanging kong mahal, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayan Israel. Ang kaaway nila ay aking lulubigin, lahat ng kaaway agad nalilipin. Okay. Ano sinasabi dito? Sinasabi ng Panginoong Ewan na ang tao ay ano daw po, hindi siya pinapansin, hindi siya sinusunod. Amen? Amen. Pero sabi niya dito, sa tigas ng puso nila aking hilayaan. Ibig sabihin, pinabayaan. Gawin ninyo, bahala kayo. Kung ano man ang gawin ninyo. Oo, bahala kayo. Amen? Hinayaan tayo, pinabayaan. Amen? Amen. Bakit? Tigas ng ulo, hindi sumusunod. Amen? Amen. Pero, ang sabi niya, sundin ang utos ko ng bayang Israel. May pangako siya ano yon? Ang kaaway nila ay aking lulubigin, lahat ng kaaway agad lilipuin. Amen. Ano pong ibig sabihin? Handang tumulong ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Amen. Yun po yung napakaganda. Palakpakan po natin ang Panginoon at sabihin natin, Lord, magtitiis kami. Lord, magtitiis kami. Amen. Pangatlong mensahe. Ramgong panlupa, di hinahangad. Ano pong ibig sabihin? Yung posisyon sa ibabaw ng lupa. Hindi natin kailangan na tayo mataas ang posisyon. Hindi natin kailangan na tayo, ay susunod, ako ang pinakamataas. Ako ang presidente. Ay ako ang chairman ng committee. Dapat ay ako ang susundin ninyo. Wala dapat na sa susuway sa akin sinasabi. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Amen? Amen. Kahit anong posisyon mo, pagdating ng pananampalataya at pagdating ng panahon na ang Panginoon ay tayo huhusgahan, wala yung posisyon. Pantay ang Panginoon. Amen? Amen. Ay, mas masama pa nga yung may posisyon. Bakit? Ayun yung titingnan ng Diyos. Ano ang sabi? Bibigyan tayo ng tulong saan?
sa ating mga pag-uugali at sa ating mga ginagawa. Amen. Amen. Malakpakan po natin ang Panginoon. Ito po yung napagana. Sabi sa Juan 5:19. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niya ang ginagawa ng Ama, siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama, siya rin ginagawa ng Anak. Amen. Sinasabi dito ni Kristo, hindi ko magagawa. Ano? Wala akong magagawa. Sabi niya, wala akong magagawa sa sarili lamang. Ang nakikita kong ginagawa ng aking Ama, ang siya kong ginagawa. Amen. Amen. Dito, pinakikita sa atin bilang mga Kristiyano Katoliko, dapat tinutulad ang ginagawa ni Kristo. Bakit po? Sapagkat yun yung daan para sa kabanalan. Amen. At yan po yung ipinababatid sa atin ng Panginoon. Amen. Ako po, pag lagi ako nagbabasa at lagi ako nagdidilay, sabi ko, aray ko. Bakit po? Tinatamaan ako doon eh. Bakit po? Sapagkat dati, hindi ko kaya yung mga pinagagawa ng Diyos. Amen? Amen. Pero pag ikaw pala nagtiis, sinanay mo ang sarili mo na sumunod sa kalooban ng Panginoon, ay ang dali-dali pala. Amen? Hindi lang yun, ang ligaya ko. Kahit walang pera, hindi ka nangangamba. Amen? Amen. Ay, isipin po niyo, walang pera, hindi wala. Magtiis. Aba, ay naranasan ko mo mawala ng pera. Magtiis. Bisaya na kain ko na lang isang kamote. Yun na lang. Magtiis. Amen. Ay bakit? Ay yun ngayon ang ibinigay sa akin. Kailangan pagtiisan ko. Amen. Ay ba't ako'y maghahangad pa ng mga pagkain na masasarap? Naku, ito naman ang magbibigay sa akin ng karamdaman. Ay hindi na. Amen? Amen. At sapagkat dito nga sinasabi ng Panginoon, ang pagtitiis ay bahagi ng pagkatawag ng Diyos. Ang pagtitiis sa buhay na ito ay pag-iwas saan? Kasalanan. Kaya sabi ko, thank you Lord. Thank you Lord. Amen? Sabi ko nga po sa inyo ay higit na higit ako sa mga kaklase ko na talagang mayayaman. Oo. May pera talaga ang pamilya. Bakit po? Sa sarap ng pagkain nila. Pero ngayon nakikita ko, ay sabi, kaklase, ay parang nung matanda at naglalakad, ika-ika na. Amen? Amen. Bakit po? Sapagkat nung kabataan nila ay sila sawa sa pagkain. Ay gayon ay ang cause pala ng sakit ay pagkain. Damak lang damak. Amen? Sarap sila Ay ngayon, sabi ko, ay nung ako ay maliit pa, ay sabi ko, Lord, sapagkat nung nakalipas ng mga araw, ng mga taon, ay ako ay nagtiis. Salamat po sa iyo, sapagkat sa pamamagitan pala ng pagtitiis, doon hahaba ang buhay. Amen. Yun po yung pinakamaganda, nabigay ng Diyos. Sabi nga nung iba, hoy, parang bata ka pa ngayon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ay, sabihin po nila sa inyo kalapit, batang-bata ka. Parang hindi ka natanda. Amen. Kahit nagtitiis ka, batang-bata ka. Amen. Yes. Laging masaya. Laging masaya, kahit walang pera. Kahit walang pera, masaya. Amen? Amen. Amen. Ay, bakit po? Si Lord ang bahala. Amen? Amen? Amen. Magaganda sila. Magaganda tayo. Kawikaan 12:19. Ano po ang sabi? Dapat na labi ay nananatili tayo ng mahilig. Ngunit ang dila na sinungaling ay hindi magtatagal. Yes. Totoo po yun. Dapat laging tapat. Ang bawat salitang lalabas sa ating mga labi ay katotohanan at hindi kabulaanan. Hindi makasasakit
sa damdamin ng iyong kapwa. Amen? Kaya nga po tinuturo ko sa inyo yung ano, SLL. Stop, look, and listen. Kasama yung pagtitiis. Nakakaiwas tayo sa kasalanan. Amen. Amen. Sa SLL, kasama ang pagtitiis. So, iyon po yung tinatawag nating tinawag at hiliran. Amen? So, kaya po hindi madali yung tinawag at hiliran. Kailangan po nating magtiis habang buhay. Habang tayo'y nabubuhay at habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Pero pagmasdan po ninyo, nung kayo hindi naglilingkod sa Panginoon, mukhang matanda. Amen? Bakit po? Kasi pag walang pera, hapis na hapis. Amen? Isip na isip. Amen? Amen? Di po ba? O pero nung nasa Panginoon, kahit walang pera, mukhang mayaman. Tingnan po ninyo yung kalapit ninyo. Mukhang mayaman. Amen. Kahit walang pera. Yes. May nangungutan, di mo naman masabing wala ka talaga. Oo. Ay, nakangiti lang tayo. Nakakabata talaga yung umingiti. Amen. Ayon sa mga psychologists, ang pagngiti ay nakakabata. Amen. Amen? O, tatlong bagsak. Yun lamang po may bahagi ko sa inyo, mga kapatid.